Isang taon matapos mawala sa gray list, napipinto umanong mabalik sa listahan ang Pilipinas. Ayon sa BSP dahil yan sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Tila comeback is real for all the wrong reasons. Dahil taya ni BSP Governor Elly Remolona, the flood control scandal is the key para makabalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Kapag nasa gray list kasi ang isang bansa, ibig sabihin, mahina ang kakayanan nitong labanan ng financial crimes gaya ng money laundering at terrorist financing. To be honest, talagang may risk. May risk na mabalik tayo sa gray list. Although we're doing what we can to prevent that. Nakapasok ang Pilipinas sa nasabing listahan noong 2021 dahil sa mga issue ng money laundering sa pamamagitan ng casino junkets at ang mabagal na prosekusyon ng mga taong sangkot sa pagpopondo sa terrorist activities. Inalis ang bansa sa listahan noong May 2025 matapos ilabas ni PBBM ang Executive Order No. 33 o ang roadmap para matugunan ang action plan na inimpose ng FATF. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, kung ang Pangulo mismo ang nagbukas ng flood control scandal, siya rin dapat ang manguna sa pagsisigurong nalilinis ang kalat ng bansa at mapanatiling tanggal sa mga ganitong listahan ang Pilipinas. If no less than our president is the one who opened this Pandora's box, then I suppose that the executive should also tell the legislative that please enact these laws that will help open all of these scandalous accounts. Dagdag ni Ang, bukod sa mas mahal na pag-utang ng bansa, magiging less attractive umano ang Pilipinas sa mga multinational lending agency, mga ahensyang nagbibigay pondo sa mga proyektong gaya ng Overseas Development Assistance o ODA na possible funding source na pwedeng itap ng pamahalaan para mapalakas ang government infrastructure spending. Ayon naman kay BSP General Counsel Roberto Figueroa, lalong pinatutunayan lamang nito na dapat nang amyendahan ang mga batas na gaya ng Bank Secrecy Law para magkaroon ng pangil ang mga naghahabol sa money launderers at gumagawa ng financial crimes sa bansa. I'm not saying that all those who are invoking this bank secrecy are all evildoers, no? But definitely, some of them, no? Whether they're money launderers or evildoers, they're definitely using this to hide their illegal or unlawful activities. If these amendments are enacted into law, we will remove that protection that advantage that they have right now. Sa 2027, susunod na babalik ang Financial Action Task Force sa Pilipinas at masisilip ng nasabing organisasyon kung pasok ba o mananatiling tanggal sa gray list ang ating bansa. Kapag kasi bumalik ang Pilipinas sa gray list, sisiliping maigi ng foreign authorities ang mga bangko at maaaring mapamahalang gastos ng mga remittance ng OFWs at mga negosyo. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.